Sama din po natin sa ating mga panalangin mga sumusunod na intensyon. Para po sa pasasalamat, Mr. and Mrs. Mark L. Padilla, Eleanor Aguilar, Tessie Cadano, Umar W. Balamo and family, Boyser family, Isla family, Siraste family, Maricel Navarez and family, Cherry Kapin, Padre family, Biray and Tiambao family, and Jovencio Ginto. Para po sa kaarawan ni Clayty Dihampo, ni Chin Gonzalez, Alice Ruma, Teresita Ramirez, Jose Pocholo, and Joaquin Pierre Ginto. Para sa espesyal na panalangin ni Ronald, Hazel, and Ron Joseph Peñano, Melvin, Queenie, and John Paul Biray, John and Hannah Digala, Joe Paulo Ginto. Angelica Bolisay, Katie Dihampo, Eros Ray Dihampo, Christian Ray Lanza, and Marinelosa Perez. Para sa agarang pagaling ni Bernadette Tucanes, Carol Centenio, Andres Mulano Jr., Dory O'Malley, Marley Gigara, Andrea Elamil, Mofis Titu Mia Michi, Jose Rebel Sotes, Bobby Osher, Maria Sheila P. Sotes, Arlita Rizabal, Virgie Ibanez, Aldrin Gray Dino, and Joyce Coso. Para po sa mga kaluluwa ni Antonio Rizabal, Mario Padilla, Antonia and Carmel Padilla, Maria Socorro Padilla, Alex Buaya, All Souls in Purgatory, Vicente Baduria, Esther Cabilia, Elmer Baduria, Rodolfo V. Magtira, Jeronimo and Flor de Lisa Ibadlit, Siriaco and Celestina Magtira, Elena and Benedicto Ibadlit, Felicidad Magtira, Aurora Gonzalez, Leia Morania and Vincent Pimentel, Lucia Manugas, Maria Obsenares, Teofilo Obsenares, Marlon de Guzman, Aurecio Silvina, Carlos, Icha, Norma, Pepe, Rosa Navarez, Edelberto Navarez, Adanilio Manalo, Sally Ponso, Los Biminda Conrado, and Jose Alvino, death anniversary, Kevin Kyle Molano, Mateo Victorio, Dominador de Lara, Edna Lynn de los Reyes, Samuel Palaruan, Rodolfo Palaruan, Lucita So, Felix Padre, Benny Lourdes Federico and Iluminada, Jose Kiambao Jr., Maria and Antonio Bituin, Maria Trixie Ann Biray, Ricardo Magpantay, Lindon Plaza, Mariana Jacinta Kakad, Dianelita Tolentino, Alice Tolentino, and Esteban Oida. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Magsitayo pong lahat sa pagsisimula ng ating banal na misa. Amen.
Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, nang pumila si Jesus para magpabinyag kay Juan Bautista sa Ilog Jordan, kudyat iyon ng gawain ni Jesus para sa sanlibutan. Inilalarawan din dito ang pagkikisangkot ni Jesus sa buhay ng tao. Bagamat wala siyang kasalanan, pinili niyang humanay sa mga tao para ibigay sa atin ang pagliligtas ng Diyos sa anyo ng kalapati. Tinanggap niya ang banal na Espiritu na siyang katanglaw sa kanyang misyon para sa sanlibutan. Tayo bilang mga anak ng Diyos ay patuloy na tinatawag na tumalikod sa kasalanan at mabuhay ayon sa turo ni Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at matubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Sa unang bahagi natin pagdiriwang ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ipinakikilala ng Panginoon ang kanyang lingkod, hindi lamang para sa Israel, kundi bilang liwanag ng lahat ng bansa, upang ang kaligtasan ng Diyos ay umabot hanggang sa dulo ng daigdig. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi sa akin ng Panginoon, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Bago pa ako ipanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang nangangalat ng mga Israelita, at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan sa Kanya, nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik ng mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa, upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon, at bininig niya ang aking pagtaghoy. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghahandog, pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang patinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais ko'y sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ipinaalaala ni San Pablo na tayo ay tinawag upang maging banal kay Kristo at binibigyan ng biyaya at kapayapaan ng Diyos. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Ang pasimula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mula kay Pablo na tinawag ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa ating kapatid na Sostenes, sa simbahang nasa Korinto, sa mga hinirang ng Diyos upang maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kasama ng mga hinirang sa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ang Panginoon nating lahat. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Naging anak ng Diyos tayo, sa salita naging tao, na nanirahan sa mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong, dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel." Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumaba buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magpabinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, "Makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kong anak ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo pong lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming nagtanong sa akin, bakit hindi sineselebrate ang Our Lady of Arabia? Ang Our Lady of Arabia is Saturday. Sineselebrate ko rin noong Friday. So since then, mayroong bagong ordo, ay sinusunod ko lang po ito, at nung Friday ay nagkaroon po ng misa doon sa Amadi na nagiging minor basilica na po, hindi na po parish, hindi minor basilica. So napakapalad po natin dito sa Kuwait dahil mayroon tayong katedral. Co-cathedral naman to, Father, pero ito yung naging unang katedral. Co-cathedral with the cathedral. With the cathedral. Dahil yung tahanan ng bishop ay nasa Bahrain. Pero katedral pa rin din ito. At ngayon, meron pang basilika. Kaya kung meron po tayong mga mabibigat na mga kasalanan, punta po tayo doon. Mangungumpisal po tayo. Napakalaking grasya po yun. No? Kung nandoon po kayo nung Friday, makikita ninyo na iba talaga yung atmosphere. Lalo na kapag salita si Secretary of State of the Vatican, Pietro Parolin. No? Binibigyan niya ng emphasis na the Our Lady of Arabia is the beacon of hope. Star of the sea. No? Gate of heaven. Alam niyo ba kung ang mahal na ina? Ano naman ang koneksyon natin dito, mga kapatid, sa Ebanghelyo? Dahil si Jesus ay anak ng Diyos na nagmumula kay Maria. Ang tupa na namatay upang iligtas tayo, ang siyang pastol na inalagaan ng mahal na ina na nabubuhay upang tayo ay pamunuan. Ipinapakilala ni Juan Bautista si Jesus kung sino siya. Siya ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, at familiar po tayo nito. Lahat po tayo lumuluhod at tumitingala kung saan nakikita natin ang katawan ni Kristo at ang dugo ni Kristo in the form of host and in the chalice, which is His blood. The host is His body. At humingi po tayo ng awa, tulong, na iligtas po tayo. Sa mga Hudyo, in background of this, kilala nila kung ano ang pagkalarawan ng kordero
at ano ang kahulugan nito. Dahil para sa mga Hudyo, mga kapatid, ang kordero, ang tupa, ay isang maliit at puti na walang bahid, dungis o kasalanan o pagkaitim. Sa kanila, napakahalaga po ito dahil sila ay nagdiriwang ng pista, Passover feast, kapistahan ng Paskwa. Sa Bisaya, pangilin ng pagsaylo, hindi pasaylo, kundi pagsaylo. Passover, Passover meal. Wala silang ibang ihahandog, iaalay, at maging handaan nila sa pista kung hindi itong kordero na lalaki at 1 taon na walang depekto, na walang bali ang buto. Ngayon, makikita pa ninyo na wala talagang nabali at walang binali nung si Kristo ay nasa cross. Kahit pa inuutos na baliin ninyo yan kasi na magtakip siling na, magkahapon na. At kapag babaliin nila ang tuhod, madaling mamatay dahil nakalupay-pay. Pero kay Jesus ay inulos lamang po sa tagiliran at tubig at dugo ang lumalabas po nito. Divine mercy. Speaking of divine mercy, hindi ko sukat akalain na may babae na pumunta doon sa loob ng office ngayon lang. And she talks about, mayroon po bang divine mercy dito? Dahil mayroong World Congress of Mercy, no, na kung saan gagawin sa Germany. At it opens up my mind na kung saan we need the divine mercy also. Marami po tayong prayer group po dito pero walang divine mercy. Mayroong ina ng laging sakulo sa mga Pilipino, Our Lady of Lourdes, mayroon pong iba pa na ibang mga prayer group. Pero divine mercy is wala talaga. And then ibinigay sa akin yung programa for 7 days. No? And then nakikita ko ang connections po nito na kung saan, sa sitwasyon natin ngayon. Hindi natin alam, nandito po tayo. Pero the mercy of God is continuous. The mercy of God will protect us. Kailangan natin na bumaba at magpakababa. At kailangan natin na hilingin ang kanyang banal na awa na protektahan po tayo. At sino po itong magprotekta sa atin? Wala po rin tayo pong hinihingi kung hindi ang protekta mula sa Diyos. And who is this divine mercy? And that is Jesus Christ. Kaya sa mga Hudyo, mga kapatid, in connections with this, ay kung saan itong tupa ay kanilang iniaalay na walang bahid dungis, 1 taon lalaki. Bakit? Bilang pag-alala kung paano sila iniligtas na nagsasalita ang anghel ng Diyos na maglagay po kayo ng dugo in your doorpost doon sa inyong pintuan na kung saan ipahid ninyo ang dugo ng karnero, ng tupa. At makikita po ito ng anghel. Kung basahin niyo po yung Exodus, basahin po yung Biblia, no? Na kung saan sila ay dinadaanan. Kaya, in every feast, ito po ang kanilang iniaalay. Ito po ang kanilang kinakain. Dahil iniligtas sila. Pista, inaalay. Ngayon, sa panahon na ito, hindi na po tupa ang inaalay. Kung hindi, mismo siya ang nag-aalay. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya na mismo ang nag-aalay ng kanyang buhay. Hindi na tupa na kung saan the Old Testament, in the form of the Old Testament, ang tupa, ang karnero, ang kordero, kaya tinatawag kordero, napaka-importante po ito because we talk about Holy Eucharist. And it is also about our faith. Kung paano po natin, faith-seeking understanding. You can understand your faith if you understand, you can grasp your faith strongly if you can understand which is why it being like that. Paano nangyari po ito? Dahil sa iba ay hindi po tinatanggap po ito. Ibang sekta. Pero tayo naniniwala in connection sa una. Kaya nga the Old Testament and the New Testament is one. The New Testament is the fulfillment of the Old Testament. And Jesus Christ is the fulfillment of the
Old Testament. And Jesus Christ is the flesh of the Word. Okay? Nalilito ba kayo? kailangan kasi ito, wala kasing magsasabi po sa inyo dito kung paano po ito theologically, kasi this is the Word of God. And Word made flesh. And how it becomes flesh now. That was a word before. But there is a history. There was an experience. And until now, it happened. Kaya yung mga nangyari noon ay nangyari until ngayon. And this is our faith. It talks about our faith. Now we worship Christ. Kaya nga, ang sabi ni Pope Francis, take away, nag-aalis. It means take upon oneself. Si Jesus ang nag-aalis ng mga kasalanan natin. Nagsakripisyo siya, kinarga niya lahat ng kasalanan doon sa cross. Kaya ang cross ay itim dahil napuno ng pagkakasala ng sanlibutan. He is the one. Hindi lang po yun na kung saan nagkaroon tayo ng Nazareno na devotion lang natin. But if you look at it, if you understand what is the cross and who is Jesus, ay talagang maiiyak ka. Dahil makikita mo kung gaano siya naghirap para sa iyo. If you understand your faith. Dahil walang ibang paraan, mga kapatid, to conquer evil is to die oneself. Dahil napakarami ng mga propeta na nagsasabi sa kanila na ito yung gagawin para hindi sila kagawa ng kasalanan, para malampasan nila ang tentasyon. Pero nagpatuloy pa rin sila sa pagkakasala. Kaya God appears Himself. Bumaba na talaga siya at inuturo sa atin. At ngayon, hindi lang itinuturo, kung hindi, tanggapin ninyo. See, there is a connection. Dahil kung maintindihan po natin ito, lahat ng ating mga problema, hindi mawawala. Pero maintindihan mo kung bakit may problema ka. At bakit binibigyan ka ng problema. At bakit pinahintulot ng Diyos na may problema ka. Dahil nature natin, ayaw natin ng problema. Ayaw natin ng sufferings. Pero natili po tayo na nagsasamba sa Diyos. Pero ayaw natin ang paghihirap. Pero sa Kristo ay naghihirap. Kahayahay natin. kahayahay. No? Napakagaan natin. Yun ang gusto natin, walang hirap. Pero siya naghihirap. Pero gusto natin sumunod sa Kanya, pero ayaw natin maghirap. No? Kaya nga, sabi ko, kayahay natin. Kayahay, alam yung sa Tagalog ng panghiyahay sa Tagalog. Kayahay. Napakagaan. Walang problema. Gusto natin na sumusunod sa Kanya, pero ayaw natin ang problema. Pero hindi po pwede na wala kang problema. Kailangan mong intindihin ang problema. Kasi minsan, lahat ng problema natin ay kinuha. Hindi lang minsan, kung hindi kinuha talaga niya lahat ng problema. Ano yung problema natin? Pagkakasala. Kinuha niya lahat yun para matanggal po yun. Kaya nga, continuous yung misa, continuous yung pagpapaintindi sa salita ng Diyos para magkaroon tayo ng lakas. Kaya yung dasal natin, hindi po tanggalin mo yung problema, kung hindi, bigyan mo ako ng lakas, Panginoon. At kaya tinatanggap natin siya kasi siya yung lakas para makapagpatuloy po tayo sa ating misyon sa buhay. Hindi tinatanggal ang problema, kung hindi, bigyan tayo ng lakas para makarga natin, makakaya natin ang problema. Hindi ko alam kung naintindihan niyo. And then, siya din ang pastol na nagbibigay sa atin ng tamang daan tungo sa tamang patutunguhan. It means He is the guide. He guides us through the true path. Ano ang tinuturo niya? Pagmamahal. Bakit? Nasabi ko na, walang ibang makapag-defeat ng evil spirit kung hindi pagmamahal. Hindi po pwedeng galit siya, gagantihan mo rin ang galit. Kung gusto mong mapatay yung apoy dahil masusunog ang bahay mo, huwag mong buhusan ng gasolina.
Dahil sisilap po yun. But my point is, huwag mong palakihin ang galit. Buhusan mo ng tubig kung may nakita kang apoy na mula sa sa kahoy. Pero kung apoy galing sa kuryente, huwag mo buhusan ng tubig kasi diretso sa iyo yan. Proper way, proper action, proper response. Kaya tayo, na sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, siya ay nagmamahal sa atin, ito yung hinihingi niya sa atin. Na kapag puno ng galit puot ang iyong puso, magpatawad ka. Kung nagiging sakim ka, kailangan mo rin magbigay para matanggal yung kasakiman. Kung nagpakasasa ka dahil meron ka at nakita mo yung iba at hindi mo binibigyan, in order to ease your burden and pain, kahit na gumagasto ka, akala mo yung pagkagasto mo ay nagpapagaan sa'yo, hindi kahit dahil nag-accumulate. Kahit na hindi mo siya binibigyan, makukonsensya ka kasi ginagasto mo. Dahil alam mo, bibigyan mo siya pero hindi mo siya binibigyan. Ang way po doon ay maglingkod ka kung hindi mo nagawa yung dapat na gagawin sa oras na iyon. Kaya yung iba, community works. Kaya yung iba, service. Para lang maibsan yung nararamdaman kasi bigat na bigat. Hindi kaya, confession. Kung hindi mo nagagawa, nag-confession ka, sasabihin ng confession, kasi kinakumpisal mo ito, mag-community service ka. Kasi yun lang naman talaga ang daan. Kaya mga kapatid, may kasabihan po tayo na kung binibigyan ka ng pag-ibig, pagmamahal, suklian mo rin ng pagmamahal. Suklian mo rin ng pagmamahal. Ano pong isinusukli natin sa Diyos? Paano ba natin binubuhay ang pagmamahal? Hindi pang malakihan. Maliit lamang po yun. Maliit lang ang kaniyang hinihingi. Little act. Support. In terms of support, oo, nagpapatuloy kayo ng pagsusuporta. At bilang sa pagsusuporta niyo sa simbahan, kami po ay nagpapasalamat. At ngayon, binibigyan na po tayo ng pagkakataon na kung saan 65 years of consecration, meron po tayong tinatawag na Holy Family Statue sa labas. Pinopromote ka agad na. At meron ding coins, 65 years of consecration. Ano po ang sinisignify po doon? Grabe si Father talaga namang sinasabi para bumili kami. Talagang mapabili ko talaga kayo. Kasi babasbasan ko din yun. Kung wala kayong pera, susunod pang mga araw para magkakaroon kayo ng pera. Huwag kayong manghinayang sa pera. Why? What does it signifies? All of this coin and Holy Family. It is the living faith, hope, and love what was before, what was from the past. At it handed over until now. And it will continue in the future. Sino pong bumubuhay po nito? Tayo. We love God. Oo, gusto natin ng picture para makita. This is more than a picture. Because this is really an article that you can grasp at. Mahahawakan mo, makikita mo, napakaganda ng mahal na ina, napapagawapo ni San Jose, napaka-cute ni Baby Jesus, nakikita mo. O maaalala mo pa yung pamilya mo. No? Kaya, bumili na kayo. I mean, the point is, ang tupa na namatay upang tayo ay ligtas, ay siya din naman ang pastor na nabuhay upang tayo ay pangunahan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lala ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay at ibigin. Nanaw sa kinaroonan ng mga himao na may kantong araw ng buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang kalilito at uupo sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang magbinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ihilumin niya ang ating buong pagkatao, katawan at kaluluwa sa pagkakasala. Manalangin tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging huwaran nawa ng kababaang loob, sina Papa Leon, ika-14, Obispo Aldo, at lahat ng mga obispo, pare, relihiyoso at mga laiko, upang mapahayag ang mabuting balita sa kanilang pagtuturo at paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Emir ng Kuwait, ang kanyang kamahalan, Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, sa Crown Prince, Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, at para sa lahat ng mamamayan ng Kuwait, naway pagpalain at protektahan sila ng Diyos at pagkalooban ang bansang ito ng pangmatagalang kapayapaan, kaligtasan at katiwasayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga taong nagsisisi na humihingi ng tulong, naway wag nating isara ang ating puso, pagkos higit na maging aktibo tayong lahat na makibahagi sa gawain ni Kristo ng pagpapatawad at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway wag silang mapagod at higit pa nila silang bigyan ng personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga pumanaw na, dalisayan nawa sila ng mapagpatawad na pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na mapagpatawad, tulungan mo kaming maipagpatuloy ang ginagawain ni Jesus na magbasbas at maghatid ng kapatawaran upang tunay naming maipahayag sa lahat ng mabuting balita ang kanyang ebanghelyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo pong lahat para sa ikalawang bahagi na ating pagdiriwang, ang huling hapunan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang maghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong pag-aayos sa iyo, mga kamay, sa kapurihan niya, karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay.
ang pagligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ika sa Diyos sa iyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangasiwa sa sansinuko. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang katipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Elio na aming Papa at ni Aldo naming Obispo at ng Tanang Kaparian at Laiko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Francisco, Santa Clara, Padre Pio, San Antonio de Padua, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ng aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin naman ang kagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pag-aluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. sumayo kapayapaan.
Ito ang kordero ng Diyos, ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, panaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkain iyong bigay para kami ay pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muli. Parish announcement. The 2026 parish calendars and the 2026 Bible diaries are on sale. The Parish Resource Center is now open to the faithful. On Tuesday, 20th January at 7 p.m., the Holy Family Co-Cathedral will welcome the Gulf Churches Fellowship for a special ecumenical prayer. His Excellency Bishop Aldo warmly invites all parishioners to join this meaningful gathering of prayer and fraternity. The English Mass on this day will be at 6 p.m. at the Holy Family Hall. In the spirit of Christmas, the parish will host its Day of the Poor on 22nd January 2026, Thursday at 7 p.m. in the Holy Family Hall of the Co-Cathedral. We warmly invite your generous support through donations, which may be given to the volunteers in the courtyard or at the parish office. Official receipt will be provided. Let us come together to share the joy of Christmas with those far from home. The Maria Rosa Mystica, the 1,000 Hail Marys, scheduled for this month, stands cancelled. It will be held in February. Maraming salamat po. Ito na. Ito po yung sinasabi ko. Ito po yung Holy Family. Stands for 65 years na kung saan simula noon hanggang ngayon. Limited edition lang po ito dahil hindi na po ako kukuha kapapagawa nito ulit dahil 1,000 pieces lang po ito. So kinakuha sa mga kongkani Mangalorian, sa English Masses at saka sa mga Filipinos. Ang isa naman ay ang coins. Kabilaan po ito siya, 65 years of consecration. Holy Family Cathedral at saka sa ating mahal na ina. And then, sa likod po nito ay nandoon ang logo ng Avona, Apostolic Vicariate of Northern Arabia. Ano na po yung kahulugan natin ito sa pananampalataya? Nang Diyos ay nauna po sa atin sa lugar na ito. Binibigyan po tayo ng halos 65 years na pag-asa. Higit pa dito. Dahil He exists before we exist. He was the Word, and Word was made flesh. Para saan po ito? Ito ay hindi po medalya. It stands for living faith, living hope, and living God. Na kung saan buhay ang ating Panginoong Diyos. Nandito si Padre Asa umupo dahil gusto na niya mag-misa. But our time is still, we have 10 minutes. Padre Asa is a beloved priest. We are advanced in doing this. Matapos na rin din ito. Inayahan ko kayo mga kapatid to have this because this is our patron. No? Na kung saan ang banal na mag-anak ay nalampasan nila ang lahat ng hamon sa buhay. At ang Diyos ay laging nasa kanila. Pumunta sila sa Ehipto. Namatay si Kristo sa cross. Ang mahal na ina, napakasakit dahil karga niya ang kanyang anak. Noong namatay, at the same time, siya ay inilibing.
Tapos na po tayo dito. Ngayon, sa kapistahan ng Santo Niño, ito naman ang maganda dito dahil bubuhayin natin ating pananampalataya. January 23, 1:30 p.m. Dito po mga kapatid, hindi na po sa Holy Family Hall gagawin kung hindi ilalabas natin. Kung meron po kayong Santo Niño sa bahay po ninyo, dalhin po ninyo. Huwag po kayong mahiyang sumayaw dahil sasayaw po tayo. Bubuhayin natin ating pananampalataya. Kalimutan natin ang mga problema kahit nandiyan ang mga problema. Sasayaw tayo, ihingi tayo, sangpit. Sangpit. Sangpit means tawagin natin. We have to mention all our needs, all our wants. Natanggalin lahat ng mga problema. Hindi pala natanggalin lahat ng problema. Bigyan tayo ng lakas. Matanggal man ang problema, may mga problema na naman. Tapos matanggal ang problema, may problema na naman. Ganun lang naman to habang buhay. Kung ayaw mo ng problema, mamatay na. 6 feet below the ground. Wala nang problema. Pero kailangan natin to, nabuhayin ang ating pananampalataya dahil tayo naglalakbay. Saan kayo pumupunta? Doon sa ibang lugar-lugar na kung saan hindi mo maintindihan kung anong ginagawa mo. Pagka-uwi mo sa bahay ay pagod ka. Pumunta ka na sa simbahan para intindihin mo ang problema mo, buhayin. Intindihin mo ang problema mo at bubuhayin mo ang pananampalataya mo dahil napakalayo pa ng ating paglalakbay. Kaya sa diwa na ito, kapag lagi po tayo sa simbahan, lagi tayong maliliwanagan. At lagi tayong maliliwanagan, lagi po tayong magkaroon ng lakas sa ating pananampalataya at magpapatuloy po tayo. Amen? Magsitayo na tayong lahat kung mabalik na si Father. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyoko inyong mga ulo at tanggapin ang pagpapala ng Diyos. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagpapalain kayo at ang buong pamilya ninyo ng makapangyarihan Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na puno ng pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Pupunta rin Diyos. po ako sa courtyard para magbasbas dito. Thank you.